Itinutok ng babaeng mamamatay tao ang sniper rifle sa isang mayamang babae na hindi kalayuan. Matapos itutok sa ulo ng mayamang babae, diretsong pinindot ng mamamatay tao ang gatilyo. Sa sandaling malapit ng tamaan ng bala ang ulo ng mayamang babae, agad na napansin ng asawa ng mayamang babae na may mali. Mabilis niyang hinawakan at pinaupo ang mayamang babae. Pagkatapos, iniluwa niya ang inunguyang betel nut mula sa kanyang bibig upang salagin ang bala. Sa oras na iyon, hindi pa rin alam ng mayamang babae na may mamamatay tao na nagtatangkang pumatay sa kanya. Inakala niya na ang binata ay bastos. Hindi pa nakakapagsalita ang binata, ngunit binaril siya ng mamamatay tao sa pangalawang pagkakataon. Wala nang laman ang bibig ng binata, bigla niyang hinablat ang hakaw ng babaeng mayaman, at mabilis niya itong itinapon para tamaan ang bala, kaya ang hakaw ay direktang tumama sa rifle ng mamamatay tao, at agad na nasira ang rifle ng mamamatay tao. Naging hindi handa ang mamamatay tao sa ginawa ng binata, nasira na ang rifle. Ang hitman ay naghahanda ng makipaglaban sa binata, hawak ang isang bakal na tubo, tumakbo siya patungo sa binata. Gusto ng binata na makita kung ano ang kaya ng hitman. Agad niyang hinablat ang sinturon ng bayaw niya at tumakbo para makipaglaban sa hitman. Ang bayaw na inagawan ng sinturon ay nagmumura. Ngunit sa ngayon, hindi iyon inaalintana ng binata, kailangan muna niyang tapusin ang hitman. Agad na naglaban ng todo ang binata at ang hitman. Hindi rin masama ang paghawak ng asasin. Sa simula, hindi rin sila nagpapatalo sa isa't isa. Ngunit ang asasin ay babae pa rin. Okay lang siya sa ordinaryong lalaki, pero medyo nahihirapan siya sa isang malakas na lalaki tulad ng binata. Pagkatapos ng matinding labanan, natalo ang asasin. Kahit anong gawin ng binata, hindi na siya lumalaban. Ngunit hindi pa rin sumuko ang asasin. Hinihiling niya sa binata na ibigay ang pangalan. Pagbalik niya, sasabihin niya sa organisasyon na magpadala ng mas malakas na eksperto para patayin ang binata at ang mayaman na babae. Ang binata, ang Old Six na ito, ay ibinunyag ang pangalan ng bayaw niya. Hindi ako magpapalit ng pangalan o apelyido. Ako si Sia. Gamitin mo na ang lahat ng iyong kakayahan sa pagpatay. Huwag kang mag-aalala, hindi ako si Sia. Pagkatapos sabihin ng binata ang pangalan ng bayaw niya, saka lang bumitaw ang babaeng asasin. Bakit mo binanggit ang pangalan ko sa harap nila? Ang ganitong sitwasyon ay nakamamatay. Ngunit sa paningin ng binata, walang kwenta ang mga organisadong mamamatay tao. Ngunit hindi alam ng mayaman na babae na ganoon pala siya kagaling. Dahil galing sa probinsya ang binata, ang mayaman na babae ay nagpakita ng paghamak sa binata, at binalaan niya ang binata na huwag na siyang hawakan pa. Pagkatapos, dinala ng mayaman na babae at ng bayaw niya ang binata pauwi. Ayaw ng bayaw sister-in-law at ng kabilang bayaw brother-in-law na manatili ang binata sa bahay nila. Nagdesisyon silang gumawa ng paraan para paalisin ang binata, kaya nagkunwaring may sakit at nahimatay ang bayaw sister-in-law. Pagpasok ng mayaman rich woman at ng iba pa, tinanong nila kung ano ang nangyari sa bayaw sister-in-law. Sabi ng kabilang bayaw brother-in-law, kanina ay maayos pa ito at hindi nila alam kung bakit biglang nahimatay. Hinamon ng bayaw brother-in-law ang binata na kung may kakayahan siyang buhayin ang bayaw sister-in-law. Kung wala siyang kakayahang buhayin, paalisin na siya sa bahay nila. Nang makita iyon ng binata, mabilis siyang lumapit para himasin ang pulso ng bayaw sister-in-law. Ang dalawang bayaw ay nag-isip na kahit anong gawin ng hipag ay hindi pa rin ito magigising. Tingnan natin kung paano niya ito aayusin. Hindi ba't mapipilitan siyang umalis sa kanilang bahay? Talagang ang nalaman ng hipag na nagkukunwari lang siyang may sakit. Alam ng hipag na sinasadya siyang paglaruan. Dahil ganoon, sasali na lang din siya sa laro nila. Sinasabi ng hipag na talagang may sakit siya, at malubha ang sakit niya. Kailangan ng agarang lunas. Kung hindi, baka mamatay talaga ang bayaw ko. Inakala ng bayaw ko na walang kwenta lang ang binata, kahit na maayos naman ang bayaw ko. Sinabi ng binata na may malubha siyang sakit, para mapahiya ang binata. Pinapagamot agad ng bayaw ko ang bayaw ko. Sinabi ng binata na mayroon siyang lihim na gamot. Kapag nainom ito ng bayaw ko, mabilis siyang gigising. Kailangan ko ng ihi ng binatilyo. Ikaw ba ay binatilyo? Nang marinig ito ng bayaw sister-in-law, agad niyang naramdaman na may masama, ngunit hindi siya pwedeng biglang magising ngayon. Parehong hindi umamin ng dalawang bayaw brother-in-law na sila ay binatilyo. Tinatanong ulit ng binata ang mayaman kung siya ay binatilyo, ngunit sinabi ng mayaman na dahil babae siya, hindi ito angkop. Sa huli, wala sa kanila ang angkop, kaya't ang binata na lang ang kailangang kumilos. Nang makita ng dalawang bayaw na seryoso ang binata, hindi na sila mapakali. Pinahinto nila agad ang binata. Hindi na nakapagkunwari pa ang hipag. Dali-dali siyang tumayo at nagtago sa likod ng mayaman na babae. Dahil nandito ka na, bilisan mo na. Aray ko, sisiguraduhin kung agad itong magkakaroon ng epekto. Anong ginagawa mo? Hanggang sa lumabas ang tiyahin ng mayaman at pinigilan ng binata, saka ito tumigil. Nang malaman ng tiyahin na gagamitin ng binata ang ihi ng kanyang pamangkin, nagalit ito ng todo. Pagbukas pa lang ng bibig ay sinigawan na niya ang binata. Ang binata ay hindi lang pala bungangera, kundi matigas din ang ulo. Wala rin siyang pinatira sa tiyahin. Tita, ano po ang tawag mo sa akin? Tita, o baka gusto mong tawagin kitang, bata? Kaya ko bang tawagin kang ganoon, at kaya mo bang tanggapin? Tapos na ako, Lin Feng. Isa ka lang bayaw na nakikisama. Kahit na ikaw ay kasal kay Qingyu, hindi nito mababago ang katotohanan ng isa kang palaka. Hoy, tingnan mo ang sarili mo, at tingnan mo si Qingyu. Karapat dapat ka ba sa kanya? Totoo nga, halos mamatay sa galit ang ginan ko kanina. Hindi nila alam na ang binata ay isang libong taong gulang na matandang immortal. Napakagaling niya. Sa oras na iyon, nang makita ng lolo ng mayaman na babae na ganoon ka-arogante ang manugang, naiinis siya at umubo ng dugo. Tuwang-tuwa ang binata, makakakuha na siya ng mana nito. Kapag pumanaw na ang matanda, makukuha na ng asawa ko ang mana.
Ito ay itinuturing na ari-arian sa kasal. Pagkatapos, maghiwalay na tayo. Hindi ba ako makakakuha ng pera? Siya lang ang hindi nakikipag-away sa pera. Lahat sila ay natakot. Nang makita nilang mamamatay na ang chairman, hindi pala nataranta ang binata, at nag-iinggi pa siya. Tumatawag ang asawa ko. Anong tawag? Kanino ka tumatawag? Dito mismo. Ang matanda ay may mataas na katayuan. Kailangan bang mag-book ng VIP na pugon para magpainit?